Higit isang taon ang nakalipas mula nang tumama ang magnitude 7 na lindol. Ito na ngayon ang sitwasyon sa pamosong Calle Crisologo sa siyudad ng Viga. Isa sa mga heritage sites na lubhang naapektuhan ng lindol sa Ilocos Sur. Bagamat unti-unti nang nanunumbalik ang sigla ng lugar, nananatili pa rin ang mga bakas ng nagdaang sakuna. Maging sa iba pang mga makasaysayang lugar sa Ilocos Sur. Sa sunod-sunod na dagok na pinagdaanan ng probinsya, mula sa pandemya, lindol, at bagyo kamakailan, saan nga ba pumapasok ang suporta ng national government para mapabilis ang pagbangon ng lalawigan? Ang mga tao dito sa Ilocos Sur po ay resilient sila, masipag at malakas ang loob. Yun lang kailangan, kagaya ng sinabi ko, we have to help each other. Babangon at babangon tayo, yan ang sinasabi ko sa kanila. Walang maiiwanan. So, gusto ko lang naman malakas ang loob nila. And through this administration, hindi ko sila pababayaan anuman ang nangyari. So, ayan ang sinasabi ko sa kanila. Tutulong at tutulong kami sa inyo. We really need the help of the national government. Kaya inulit ko yan kay Presidente Bongbong kasi if you remember, nung July 27, 2022, dumating yung earthquake 7.1. Nagiba yung mga ancestral buildings namin dito at saka ancestral heritage churches. Daming nasira. Sinabi ni Presidente mismo yan, nag-personal, nag-usap kami, huwag kang mag-alala. Governor Jerry, padadala ko dito ang lahat ng ahensya ng gobyerno. And dumating naman. Salamat po, dumating naman. Ay, nandiyan sila. Inspection, evaluation, pangako dito, pangako dyan. Ang hirap dito, eto, sa sama ng loob ko lang, ang dami-daming ahensya ng gobyerno, kami pa lahat ang nagpakain sa kanila, kami pa lahat ang nag-host sa kanila para gusto lang namin makahingi ng tulong sa kanila. Awa ng Diyos, dumating na yung July 27, 2023, anniversary namin yan, 1-year anniversary. Wala pang tulong na dumating na pangako nila sa earthquake na nasira. Dumating instead Typhoon Egay. Sabi ko, Mr. President, hindi mo siguro alam ang nangyayari. Gusto ko itong sabihin sa iyo na yung mga pangako po ng mga kasamahan natin sa gobyerno, wala naman dumating. Alam ko, sa mukha lang ni Presidente, masakit ang loob niya. Sa gano'n, ewan ko. Pero ngayon, marami na naman ang line agencies of the government tumutulong. Kaya sinabi ko sa iyo, tulong na maliliit na bagay. Marami yan Salamat. Pero we need more. Yung may ahon ko sila sa devastation ng Egay, yung kahirapan ngayon. Paano ko sila may ahon? Bigyan ko sila ng bahay. Bigyan ko sila ng hanap buhay. Para lang makatayo ulit sila. Ang pagkabasa ko kay Presidente Bongbong, hindi dahil sa dito sa North na kaagad-agad Northern Luzon ang asikasuhin niya. Alam ko na si Presidente Bongbong, asikasuhin din niya Visayas, Mindanao. Everything, everyone. Pantay-pantay. As the President of the Republic of the Philippines, titignan niya lahat yan. Ngayon, ang problema dito, hindi umaandar yung mga ibang ahensya ng gobyerno. Hindi maganda yung implementation nila o naririnig ko din sa radyo yan na sa TV napapanood ko din yan na ibang line agencies na ang dami niyong pangako kay Presidente, gusto lang yung maganda yung sagot niyo kay Presidente, pero actually hindi naman makatotohanan yung sinasabi niyo. Kagaya yung bigas, sabi nila, pagkano? 20 pesos per kilo. Hindi naman totoo yan. Oo, alam naman natin lahat na hindi totoo yan. Pero ang sinasabi nila kay Presidente, ngayon, we can now buy rice for 20 pesos per kilo. Hindi naman po makatotohanan yung mga ganon. Kaya itong line agencies of the government natin, yung mga tauhan din natin sa gobyerno,
na parang just to please the president, hindi totoo yung mga figures nila, hindi totoo yung mga kwan. Ewan ko ba kung ano nangyayari dyan sa taas, pero at least alam na ni Presidente. Talagang kulang sa implementation itong mga tauhan ng gobyerno na nandyan. Mabuti pa at least siguro, nung nalaman na ni Presidente Bongbong, nag-usap din siguro sila kay Senator Amy. Sabi ni Senator Amy, ako na nga ang kumilo, sabi niya. You give me 2 priorities, sabi sa akin ni Senator Amy, which churches ang gusto ko daw na priority. So, we submitted already to Senator Amy. Ako na ang magpapanding yan, sabi niya. So, he will fund the renovation ng nasirang nung Lindol. Wala naman kaming gap ni Vice Governor ko rito. Wala naman kaming gap. And he is also very cooperative sa executive, kung ano yung gusto kong ipasa sa hingiin na ipasa nila sa Sangguniang Panlalawigan. Ipinapasa naman nila, wala pa kaming experience na hinaharang niya. So, very understanding naman si Vice Governor as the presiding officer ng Sangguniang Panlalawigan. Uunahin ko po yung livelihood nila. May enough money ba tayo? Meron naman kahit papano. Kasi nga, meron naman kami inaasahan na darating from our RA 7171. Meron kami inaasahan dyan. So, uunahin ko siguro yung kabuhayan nila. Kasi pangako ko sa kanila yan noon pa, even before the election, ng kampanya pa hanggang ngayon. Sabi ko, I will not give you fish, but I will teach you how to fish. Every time na may mabigat akong problema, humihingi ako ng advice sa kanya. Sabi niya, sige, gawin mo yung dapat mong gawin yan. Kung gusto gusto naman niya yung idea ko, sige, tutulong din ako, sabi niya. In fact, tumutulong nga. Nung nagpunta kami dyan sa Narbacan, sa bayan niya, namigay siya from his pocket. Yung dalawang barangay na grabe, barangay San Pedro at barangay ng Unig, binigyan niya ng 500,000 from his pocket. Aside from binibigay natin AX at relief goods. Ang aking kababayan dito sa Ilocos Sur, sinasabi ko sa kanila na sabay-sabay tayo bumangon, sabi ko. Hindi ko kayo pababayaan. Kaya kung ano yung mga kailangan ninyo dyan, sabihin nyo lang sa akin. Nakikinig ako. Uunahin ko kayo. Mabubuhay tayo. Babangon at babangon tayo. Let's just hope and pray na tulungan din tayo ni Lord sa pagbangon. At saka hopefully even mga line agencies, magising na rin sila at gawin nila yung karapat dapat gawin nila, panilbihan sa taong bayan. Hindi yung magpapa-beauty lang kayo dyan o hindi lang yung nagpapalakas-lakas kayo dyan kay Presidente. Trabaho po tayo. Pare-pareho tayong trabaho. Public service po. Ang ating kababayan, ang ating pinagnilbihan. Hindi tayo pagpapasilbi, kundi maninilbihan tayo sa taong bayan. Alagaan natin ang taong bayan. Yan po ang trabaho ng gobyerno. Issue 1-on-1.